Merong konting pagbabago dahil yung ating i-final at naipasa noong 18th Congress na resolution of both houses number 2 only covers the amendment to restrictive economic provisions. But this time around, the RBH 1 includes the amendment to Article 1, which is the national territory. Naniniwala ang ilang kongresista na may sapat pang panahon upang maamyendahan ang konstitusyon. Ito ang nagbunsod sa kanila para muling isulong sa Kongreso ang Resolution of Both Houses number 1 o RBH number 1. Layo nitong baguhin ng ilang bahagi ng 1987 Constitution ng Pilipinas, partikular ang tungkol sa national territory at mga probisyong pang-ekonomiya. Ngayong araw, inihain ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang nasabing panukala. Ayon sa mambabatas, mahalagang maisama sa saligang batas ang Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas. Binigyang diin din ng mambabatas na ang mga ito ay malinaw ng kinikilala sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng desisyong pabor sa Pilipinas sa Hague Arbitral Tribunal noong 2016. Sabi ng ating presidente, we will not give not even an inch of our territory. What we have right now is, an affirmation, and we just want to conform to the United Nations law on Convention of the Sea. Isaad na natin, i-inscribe na natin sa ating konstitusyon yung ipinanalo natin doon sa Hague. Paliwanag niya, hindi nabanggit ang EEZ at Continental Shelf sa kasalukuyang Article 1 ng Konstitusyon. Kaya't nais ng resolusyong inihain ni Representative Garbin na linawin ang mga hangganan ng teritoryo ng Pilipinas batay sa modernong pandaigdigang pamantayan. Bukod dito, nais din ng mambabatas ang pagbago sa mga limitasyon sa foreign ownership sa natural resources, public utilities, education at mass media. Nilalayo nitong idagdag ang katagang unless otherwise provided by law upang bigyang laya ang Kongreso na iakma ang mga batas sa pangangailangan ng panahon. So itong provisions na to is already obsolete. This does not take into consideration our current economic, financial, and business climate. In fact, sa pag-aaral ng karamihan sa dalubhasa, sa ekonomiya, ay tayo na lang, siguro yung ating constitution na lang ang merong ganitong provision. Sa ating mga karatig bansa, wala na sila because they legislate the same. Meaning, their Congress was able to respond to the needs of time. Nilinaw ni Representative Garbin na ang RBH number 1 ay hindi tatalakay sa mga political provision tulad ng pagpapalawig ng termino ng mga nahalal na opisyal na kadalasang pinangangambahan sa tuwing nababanggit ang charter change o CHA-CHA. Siguro kailangan lang ipaliwanag kung ano yung objeto. Kasi ang na-highlight pagdating sa charter change yung mga negatibo, minsan pananakot, pati na rin yung mga misinformation na patungkol sa politika. Bagamat ilang beses nang naipasa sa House of Representatives ang katulad na resolusyon sa nakaraang mga kongreso, palagi umano itong naisasantabi sa Senado. Kaya ngayong 20th Congress, umaasa siyang mabibigyan ito ng masusing pagtalakay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.